For today's video pala mga par, syempre, bigyan din natin ng reward ang araw-araw kong katuwang sa buhay. Araw-araw kong katuwang sa paghahanap buhay. Nung nakarang araw kasi habang bumabiyahe ako, bigla akong may naramdaman dito sa motor ko. Biglang may lumalagatok sa may panggilid. Kaya dali-dali ko namang dinala dyan sa shop para makita kung ano meron. Yun nga lang mga par, pagdating ko sa shop nung gabing yun, hindi ko inaasahan na nagiinuman pala sila. Kaya yun, hindi ko na naman nagawa yung motor ko. Kaya bumalik agad ako kinabukasan para matingnan kung ano meron dito. Mahirap na, baka mas lumala pa. Syempre, mas malaki pa yung gastos natin mga par. Kaya pagbalik ko kinabukasan, di na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kinalas ko agad yung crankcase niya para makita kung ano meron dito. At yun na nga, hindi ako nagkakamali na meron na palang problema. Sa bagay mga par, ganun naman talaga mangyayari kapag araw-araw mong ginagamit yung motor, lalo na sa pagde-deliver. Mas maigi na yung naagapan ng maaga kaysa yung tumagal pa, di ba? At yun na mga par, tama yung inisip ko na yung lumalagatok dyan sa may panggilid ko ay yung pambelt niya pala na pumapalo kapag nagme-minor. Pero hindi naman yung pambelt niya yung ano may problema dito mga par. Siguro sa sobrang gamit na to araw-araw sa pagde-deliver at sa pagbabiyahe ko pagpasok sa trabaho. Kaya yun, yung center spring niya pala yung may sira. Masyado na kasi malambot yung center spring niyan mga par, kaya kapag tumatakbo na yung motor, hindi na niya naiipit yung pambelt niya, kaya pag nagme-minor, pumapalo na. Nakadalawang baklas nga pala kami dito ng panggilid ni Master kasi hindi namin malaman-laman kung ano yung may sira. Pero sa pangalawang pagkakataon, nalaman na namin kung ano yung may problema. Dahil gamit na gamit naman itong motor ko araw-araw sa pagde-deliver at sa pagpasok sa trabaho, minabuti ko na rin mga par na i-change oil para naman kahit papano bago na yung langis niya. Buti na lang kasama ko si Master na nagkalas nitong panggilid niya, kahit papano nalaman namin na yung bola niya pala ay sira na. At nung nalaman nga namin na yung bola niya ay sira na, hindi na ako nagdalawang isip na bumili ng bago para kahit papano maganda naman yung hatak niya. Nung mga nakarang araw kasi mga par, naramdaman ko na rin na nag-iiba na yung hatak niya. Kaya minabuti ko na lang na itanong kay Master kung ano yung pwedeng ipalit na bola sa kanya. At yun na mga par, pinalitan ko yung center spring niya at saka yung bola. Kaya hindi na ako nagdalawang isip par na magpatulong kay Master para kahit papano yung idea niya mas maganda. Siya na yung pinapili ko kung ano yung mas magandang ikakapit dito or ipapalit dito sa bola at saka yung sa center spring niya. Total, mas marami naman siyang nalalaman at saka mas veterano naman siya pagdating sa mga ganito, kaya pinabayaan ko na lang siya kung ano yung set na gusto niya. Hindi nyo na itatanong mga par, si Master nga pala ay kumakarera. Kaya malaking tiwala ako dito, kahit anong set ang gawin niya, malupit pa rin ang resulta. At sa oras na to mga par, excited na ako kung ano yung magiging resulta. Ano ba naman kasi kapag gawa ni Master, syempre walang duda. Sa oras na to mga par, kinakabit ko na yung crankcase niya para kahit papano ma-check na natin kung ano yung magiging resulta ng gawa niya. At yun na mga par, meron kasing binagong mga piyesa dito sa panggilid niya, kaya malamang salamang meron na namang magbabago sa hatak niya. Basta mga par, kapag meron na kayong kakaibang nararamdaman sa motor nyo, wag na kayo magdadalawang isip na ipacheck ito. Ikaw din ang kawawa kapag lumala pa, di ba? Sa puntong to mga par, inaandar ko na yung motor ko. At nung naandar ko na pala yung motor ko mga par, pinapakiramdaman ko muna, pinapakinggan ko muna, baka mamaya yung panggilid niya maingay pa rin. Sigurado, garantisado, pag testing ko wala namang problema, kaya iwan ka sa akin ng 1 segundo.